Hi guys! Welcome dito sa Desana Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Wow! Wheel of Fortune. Magbabago ang takbo ng buhay mo. Biglang aangat ka, biglang itaas ka. Mula sa baba, itataas ka. From mahirap to mayaman. Buhay. Maging abundant yung buhay mo, maging marangya, maging wealthy ka. Baka biglaan to. Let's see. Ano pa? Energy mo. Oh. Powerful, strong, fiery, ready. Brave, so brave. And may authority or may spiritual authority o basta may authority, respected, mataas ang status, or kung hindi man mataas ang status ay respected ng mga tao o kung ano mang nilalang char kadalasan ng tao yan. And you look powerful. No? You are powerful. May authority. Strong yung personality. Confident ka. Bold and daring kasi fiery energy. Fiery energy. So ano pa? Tungkol dito sa Wheel of Fortune na to. Ano meron dyan? Three of Wheels. Meron kang gagawin. Ma-recognize ka na. Siguro may ano ka, may work or kung nagtatrabaho ka sa company, ma-recognize ka ng boss mo. Or else ay kung meron kang talent, ma-recognize ka sa talent mo, o kung saan ka man magaling. Kung meron kang skill, ability, di ba? Ma-recognize ka na. Or pwede ding may kakausap sa'yo na makipag-collaborate sa'yo, and then you will build something great, no? Na dun magkaroon ng expansion, no? Expansion number 3. And Jupiter energy. And the Wheel of Fortune is Jupiter yan, energy. Talagang sa sign na magkaroon ng expansion. No? And also growth. There's green here and positive na yung buhay mo. And maging wealthy. Ayan. And Ace of Wheels in reverse. Mukha ka sana reversal eh. Kaya hindi ko pwedeng kunin ang upright to. Pwede nasama lang ito. What's with the Ace of Wheels in reverse here? Merong na tanggal sa'yo. Merong na tapon. Merong lumabas sa'yo. Ganun. Merong lumabas sa'yo. Merong natapon. Sinent yan sa'yo. Nasa loob mo. Pumasok sa'yo. Tapos, lumabas siya, nalabas siya, o natapon siya. Ano to? Ano to natapon? Let's see. The Hermit. Ito yung parang naging isolated ka, na-isolate mo yung sarili mo. Merong sinend sa'yo para i-isolate mo yung sarili mo, para maging shy type ka ba? Para hindi ka makipag-usap sa iba, para hindi ka makipag-mingle sa iba. Para masuso mo na lang na magbukmok, or hindi naman sa magbukmok, na maging aloof, na mapag-isa,
magtago sa bahay nyo, magkulong sa bahay nyo. Parang ako lang. Balaynon. Ang tawag namin sa Iloilo, balaynon. Yung gano'n. Ganyan din ako eh. Yung dito lang sa bahay. Maaalis man ako. Wait, dati pa. Sanay ka sa solo flight, guys. Sa akin. Maalis man ako ay solo pa rin. Gagala. Ganun. Mamasyal. Sa mall. Mga ganun. Masyal lang. Lalo kung malapit sa mall. Yung dati na sa Taguig kami. Nakatira na asawa ko. Yun, araw-araw sa mall ako. Kasi malapit na 70 pesos yung pamasahe. Pwede pang lakarin. Minsan nalakad ko. Minsan sumasakay ako. City lang. Nantay kaya asawa kong umuwi na. Nabangan ko doon sa Isimura. Alam niyo yun, nag-antay ako doon sa Isimura eh. Dinadaanan ako doon. Doon sa may rooftop. Sino lang karating doon? Sa may taas. Ang ganda doon. Nagbabaan ako ng biskwit. Tsaka tubig minsan. Doon ako nag-aabang. Doon ako nag-aantay. Hanggang alas 10 yun. Alas 10 yung out yun eh. Simple lang pero masaya. Masaya ako nun. Masaya ako nun. Yan. Sabagay, hanggang ngayon simple lang ang buhay ko talaga. Ordinary lang. Pero masaya. Importante masaya ka. Diba? Na-appreciate mo yung buhay. Na parang you love life. Masaya ka. Diba? Ganun yun eh. Kaya sabi ko masaya ka. So yan. Yung para nag-introspect ka na nag-introspect. Gusto mo pag-isa, para naging hermit or ermitanyo ba, gano'n. Sinent din sa'yo, may nag-sent. Wala natanggal. Yun ang lumabas sa'yo, lumabas. Parang ano yun, espiritu. Espiritu. Hindi yan espiritu. Energy. Hindi yun energy. Ano yung spell? Baka spell. Spell. Spell yun, guys. Oh my gosh. It's a spell. Bakit ganun ang ginawa na spell? Ba't ginawa ka ng spell na ganun? Nainggit sa'yo. Lalo kung confident ka. Nainggit siguro. Nainggit. Dahil confident ka? Hindi. Dahil, ano kayang reason bakit nainggit sa'yo yung gumawa na spell yan sa'yo? Para walang tumulong sa'yo. Para hindi ka makipagkapwa-tao. Kasi hermit ka, no? Para walang mangyaring equal give and take. Nainggit sa'yo kasi may mga nagkakagusto sa'yo, may mga nag-i-invest sa'yo. Parang ganun ba? Nainggit. Oh my gosh. Tapos gawin kanya ng spell dahil nandun. Ganyan dito sa mundo to, may mga unfair. May mga unfair na mga tao. Nainggit lang. Gagawa na ng spell, no? Kasi, kunwari, may mga nagkakagusto sa'yo, may na-inlove sa'yo. Gawa ka ng spell para mawalan ka ng attractiveness pati. Kasi parang naging hermit ka eh, gano'n. Hindi. Kundi para mas gusto mo na lang mapag-isa, gusto mo mag-aloof, ayaw mo nang makipag-usap sa iba. Ganun. Para bang naging boring yung buhay mo. Yun ang ginawa sa'yo. Wait lang. Parang pinigilan ka niya maging masiyahin.
sa buhay, na masaya yung buhay mo, na gawin mo ang gusto mong gawin, o kahit yung makapag-usap sa gusto mo kausapin. Parang na-restrict ka. Yung ganun. Dahil lang sa inggit niya. So, ganyan dito sa mundong to. Ganyan, may mga ganyang tao na hindi makatwiran. Pero sinasabi ko sa inyo, na may mga unfair at hindi makatwiran. Tapos pagka nakaramdam sila ng inggit sa'yo, kasalanan mo, parang ikaw po may kasalanan, nakaramdam sila ng inggit sa'yo. Na ikaw pa nga yung nagrapyado nila, na ginawa nila ng spell. Pero sa inggit nila, parang sila pa yung biktima, o umasta. Ako magbinto. Oh my gosh, agrabyado. Pero sila ang nag-agrabyado. Balikta rin ka nila kasi sanay naman sila, evil sila. Ganyan ang magawa mo evil. Inggit lang, halit. Oh, minggit lang gagawa na ng spell sa'yo, diba? So, just me yun. Ano pa energy mo yan? Ano yun? Ayan. Wisdom. May wisdom ka, parang sobrang tagilid doon, no? Yeah. You're wise person. Kung nakita niya may ilaw, no? Yung tao dito na nandito sa card. Kasi you have that ability. You have the ability to see even the dark. Even in the dark, no? Na parang may sulok ka. May ilaw ka na nakikita mo. Hindi nakikita ng iba. Para sila madilim. Wala naman sila makuha ang information. Wala naman sila ma-accumulate ng wisdom. Wala naman sila ma-acquire wisdom. Ikaw meron. Kasi parang ka may, light, liwanag, may ilaw. Kaya nakikita mo. Hindi nakikita ng iba. Para sa iba, wala sila observan, wala sila makita eh. Madilim. No? Wala naman. Like, kunwari, sa ugali ng tao. Then pala yung tao na yung traidor yan. Kunwari, gumagawa ng spell. Gumagawa ng kadimonyohan. Ikaw ma-obserbahan mo yun eh. Makikita mo yun. Parang gano'n. Sample lang yun ha. Ano pa ba yung iba? Na yung mga ginagawa ng iba ng mga pahay, patago, or sa kung ano mga situation na hindi na-obserba ng iba, hindi nila nakikita. O kaya yung tao na yan ay hindi mo pagkatiwalaan at pakasinungaling pala niyan. Masamang intensyon, mga kunwari ganun. Yan. Ikaw nakikita mo, obserbahan mo. Or sa any situation na kahit sa experiences mo at sa experiences ng iba sa buhay nila, nakaka-acquire ka ng wisdom. Ganun na ang tao, wise. Yan. Ano pa ang energy mo yan? Your balance. Or clarification with this card. Balance to. Balance to pagka ganito. Secured. Balance. Balance. Or stable. Yung emotion mo. Stable. Balance. So, merong timbangan dito. And you know what is right from wrong. You're aware and you're hindi lang aware. Merong turn dyan. Madali mong malaman kung ano yung tama sa mali. Kung ano yung mabuti sa masama.
kung sino yung masama sa evil, kung sino ang evil, kung sino ang mabuti, kung sino ang sa side ng light, kung sino sa side ng kadiliman, kung sino ang evil na person, kung sino ang mabuting tao na busilak ang puso. Mga ganun. Because you have wisdom. So yun, because you are wise. Ganun pati ang kakainan ng tao. Wise. No? Para sa iba, wala silang obserbahan. Mabait naman yung tao na yan. Pero hindi nila alam. Sa lubang pulo, ganun. Kadalasan ng evil na mga tao, hindi yan sila yung binubulgar nila yung mga kaibigan na ginagawa nila. Ganun yan. So, hindi ko na kailangan explain yan. Sino yung darating sa'yo na person? Love life na. Hierophant. Hierophant pala. Meron kayong differences niyan. Pwedeng sa religion, race, culture, or belief system, or paniniwala. This someone respected, mataas yung status, yan. Sumusunod sa rules, orthodox, ayan. Ano tungkol kay Hierophant na yan? Juggling sa Hierophant. Pero naka-recover na siya sa sadness, emotional turmoil, from yung naglalasing-lasing siya, kung naglalasing man to. Naka-recover na siya kasi pag may problema yung isang tao, lalo kung lalaki, diba, naglalasing sila pag may problema, kadalasan, hindi lahat. Naka-recover na siya sa pagre-regret, panghinayang sa manawala sa kanya. Siguro naman wala sa kanya, o ikaw ba yung wala sa kanya, nag-regret siya, panghinayang talaga, pero naka-recover na siya, at least naka-recover na siya. So pag naka-recover na siya, ready na siya na mag-take ng action sa'yo. Pero nadja-juggling daw to, nadja-juggling si Hierophant, pero yun ang darating sa'yo. Paano siya darating sa'yo? Anong gagawin ni Hierophant niyan? Paano siya darating sa'yo? Son of Wheels in reverse. Paano darating? Makipaghiwalay kung may asawa to, o may pamilya. Makipaghiwalay yan sa asawa niya, no? Kung may asawa. Or kung maaari may option yan, kung may asawa yan, may partner, makipaghiwalay siya dyan. Yan. Tapos, kung wala namang partner o asawa, kung may pamilya yan siya, na pinukontrol siya na against sa pagtitake ng action sa'yo nitong person na to, na i-pursue ka ng person na to, ay parang susuway siya. Yan. Ano pa ang gagawin ng Hierophant na yan towards you? Eight of Wheels in reverse. Meron siyang hindi na gagawin na tuloy-tuloy. Hindi niya na gagawin. Meron siyang hindi na gagawin. At tuloy-tuloy niyang ginagawa yun. Itigil niya na yun, yung ginagawa niya. Ano ba yung ginagawa niya na tuloy-tuloy? Itigil niya na. Oh. Meron siyang ginagawa na napaka-courageous, napaka-brave niya sa pagtitake ng action. Ano tong Ace of Wands na ginagawa niya? Deceit. Yan ang itigil niya na. Yung ginagawa niya, deceit. Ano yung deceit na yan, no?
deceit, tuloy-tuloy na ginagawa niya yung deceit na yan. Yan. At napakalakas ng loob niya na gumawa ng deceit sa'yo. Scheme, deceit, patago, deceit. Yan ang tigil niya na. Ano tong deceit na ginagawa niya? Six of Swords. Para bumalik ka sa kanya. May pagbabalik eh. Para bumalik ka sa kanya. Ano itong ginagawa niya? Spell. Spell. Parang palang pa. Upright ba yan? Nabangga pati sa kamay ko. Na spell nga. Yan ang ginagawa yung deceit. Ay, baka siya ang may gawa. Ay, hindi iba yun. Nainggit yun sa'yo. Ito person mo tay. Wala na mainggit siya sa'yo. Ibang tayong gumawa sa'yo nung yung pina-alf ka. Ito naman, para bumalik ka sa kanya. May pagbabalik eh. Bumalik yung loob mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya. Ginagawa ka niya ng spell. Yun ay titigil niya na. Ha? Oh my. Anong gusto sabihin sa'yo niyan? Ay, kilala ka na niyan. Anong gusto sabihin sa'yo niyan? Ni Hierophant. We will be together again. Oh, di ba may nakaraan kayong dalawa? Kaya ginagawan ka niya ng spell para bumalik ka daw sa kanya. O bumalik yung pagmamahal mo sa kanya, bumalik yung loob mo sa kanya. Ano pa? Gusto niya ibigay na buhay sa'yo. Ano yung dinidesire niya talaga na ibigay na buhay sa'yo. Kasi, yun ang sinasabi niya, we will be together again. Clouds. Na hindi ka malapitan ng mga evil forces. Protected kayo. Sa liwanag kayo. Yan. Nasa ka naman natiling harmonious and full of love. And, ito din. And there's balance, no, sa inyong relationship side. Titira kayo sa bandang woods. Yung may mga puno sa paligid ng bahay ninyo, malaking puno, matataas na puno, paikutan ng puno, and then magtanim-tanim kayo kasi may site to. Yung parang pambungkal ba ng lupa ba? Kung magtanim ka. O kaya ginagamit din to sa pang-araro guys. Yung ganito, yung site, yung ganyan niya, yung ganyan niya. Ayan. May backup, ano? Baka mag-alaga kayo ng backup. Titira kayo sa bandang forest or kaya sa secluded na place o sa place na for sure malayo-layo yung kapitbahay nyo or malayo yung kapitbahay ninyo talaga pag mga ganito sa mga ganyang place Ayan, kahit simpleng buhay basta magkasama kayong dalawa, yun ang gusto niya bilang mag-asawa. Ayan. Or else, dito, may nalala ko, no? Dito, kunwari, kung ikaw ay may partner, gagawa siyang paraan para maghiwalay kayo. Pero kung siya may partner, makipaghiwalay siya doon. Ganon. Para kumpleto. Kung saan man doon, ha? Sa situation ninyo. Or else, kung wala talaga may partner sa inyo, no? Pero kayo single, ay pwedeng pamilya na against to, ay susuway siya doon kasi pupurso ka niya kasi sinasabi nito, we will be together again. Ginagayuma ka nito, ginagawan ka na ng spell. Ewan ko lang kung paggayuma, pero spell daw ginagawa niya spell. Yung gayuma, spell din naman yan, spell din yan, di ba? So yan, para lang bumalik ka sa kanya, bumalik yung loob mo, bumalik yung pagmamahal mo sa kanya. Yung third yung sa namanggit ko. Ano ang maging buhay mo kasama yun sa Hierophant yan? Kung sakali magsama kayong dalawa.
No, kaya, ano naman, stable. Hindi ka natatangay ng mga, parang manatiling grounded, stable, no, secured. Anchor eh. Ayan. And ano yung nagustuhan sa'yo ni Hierophant na yan? Thunder, yeah. Because you're wise, so puti yung buhok mo. Because of your wisdom, meron kang mga natutunan through sacrifices, na mga kung meron kang mga sacrifices, may natutunan ka doon, may nag-gain yung wisdom. Tulad nito may dugo, di ba? Para tusok. Pero naka-gain ka ng wisdom doon, no? And you know what is the right decision from bad decision. Yan, katulad nito. No? Marunong ka magtimbang-timbang. Ano yung tamang desisyon sa maling desisyon. So, yan. Ano pa ang nagustuhan sa'yo na Hierophant na yan? Bakit gusto niya talaga magkabalikan kayong dalawa? Kasi hindi ka guarded, hindi ka defensive. Lalo na siguro kung sa inyong connection, sa naging connection ninyo. Yan. And may tanong ba? Ano yung guidance for you? Wala nang mga foolish ang mga atake sa'yo. Mga foolish. Mga parang patawa ba? Mga patawa. Mga fool. Mga parang fearless na mga atake na wala nang more clarification as the fool dito. Pero explain ko mas. The fool in reverse. Wala nang makapang-atake. Wala nang gagana. Wala nang tatalab. No? Wala nang tatalab, wala nang gagana. Wala nang gagana. Wala nang maging fearless pa na o kahit may maging fearless pa na mga atake, wala nang gagana o hindi na galaw. Hindi na makapanugod yung atake nila. Hindi na diretso sa inyo, no? Hindi na kayo mahadlangan pa ng person mo na ma-unite yung dalawa. Yan. At magiging napaka attractive mo daw. Hindi na nila maruwen yung iyong, wala na kung niruwen nila yung finances mo, mukha mo, abundance mo, career mo. Hindi na nila maruwen yan, no? Ma-attract mo na din yung mga all good things in life. And maging abundant na yung buhay mo at maging napaka-attractive mo. Mag-bloom ka. Maging blooming ka. Yan. So, yan. Ano ang gusto sabihin sa'yo ni Hierophant na yan? Maliban doon kanina, no? Hindi siya nalilito. Alam niya kung sino talagang gusto niya, kung ano yung gusto niya, which is magkabalikan kayong dalawa, no? At ano pang gusto niya talaga ni Hierophant na yan? Anong gusto niya? Yung hindi na natitingga yung connection nyo, hindi na kayo nag-aantayan pa. Yan.
Bakit hindi nag-antayan pa? Kasi gusto nyo may unite na kayo. Na you will be together again na, di ba? So yan, na hindi na tenga. No, na separate kayo. Gusto nyo may-unite na kayo. So, ayan. At hindi na napipiste yung inyong connection. Yan. So, ano pa, ito yung mga namimiss nito, mga foolish nito. Mga fool. Ano ba itong mga fool na to? Tao ba yan sila? Tao nga na gustong harangan yung ma-unite yun lang, gustong pigilan sa person mo, ikaw gusto mong pigilan, gusto mong umagitna, no? Hindi kayo pwede magsama, parang ganun ba. Parang wala kayo karapatan na maging masaya na you will be together kasi mga ganun talaga, foolish na kasi sila. The fool, foolish. Baliktaran ng wise, kabaliktaran mo. Marami yung foolish. Do I need to explain it? Tingin ko hindi na. Explain ko. So, ilang videos na explain ko na yung foolish At kung ano yung wise na person, di ba? So, at pwede nyo naman i-search yan. Tatagal ako sa reading. So, yan. At yung mga foolish niyan, pataka yan. Dahil sa inggit nila, ganun kadalasan. Dahil sa gusto nila makipag-compete. Dahil false yung judgment nila. Tingin nila, you don't deserve to be happy. Both of you, na person mo, you don't deserve yung isa't isa. Mga ganun ba? Parang gusto nilang kontrolin ang buhay ninyo na parang sila ang maghari. Sila ang, kasi yung foolish, ganun sila. At mahilig pa sila makipag-compete, palastasan, mga challenge, at makipag-compete nga. Kasi foolish ka Kabaliktaran ng wise, ang foolish. Ang wise ay matino ang pag-utak ng wise. Hindi makipag-compete na hindi makipag-patastasan yung mga wise. Hindi hindi man-challenge. Hindi man challenge mga wise. Kasi yung wise may wisdom. Yung mga wise, makatwiran. Yan. Yung foolish, hindi yan sila makatwiran. Kadalasan mga ginagawa nila, unfair, injustice, hindi talaga makatwiran. Kasi foolish nga sila. Para bang bugok na itlog. Yan. Pero actually, masarap yung bugok na itlog. So, ano yung wala pa akong tinanong What's without judgment here in reverse? Wala pa akong tinanong, wala pa akong naisip na itanong sino ba to? Foolish? Yung foolish? Mga foolish? Yung mga foolish sige pa-atake mga foolish may mature ang foolish mga aggressive pa naman, mga atake mga foolish malaki ang advantage pag wise ka. Pero hindi ka maging wise kung selfish ka, kung gahaman ka, kung yung pinapairal may inggit, ang halit ka. Never na maging wise yung ganong klase ng tao. You need to surrender to God. You need, kung gusto mo maging wise, you need to well, it's part of a reading. You need to be a good person. You need to observe. You need to do what is right.
You can also ask for wisdom na gawin kang wise para hindi ka naging foolish, no? Sa mga tingin dyan sa sarili life, foolish pa. Kasi pwede naman maging wise yung foolish. Yan. Pwede pa naman maging wise. Ganon yan. Kung gusto nila talaga maging wise na they're willing to be a good person and yung manindigan sa kung tama and maging righteous. Kadalasan ng mga wise ay makatwiran, righteous, ganon, righteous, kasi sa managaling ang wisdom sa God, di ba? Thunder, yeah. Feel the thunder. Lightning like a thunder, yeah. I was lightning before the thunder, thunder. Ano pa? Oh, ito dahil itong mga fool na to, may clouded yung judgment nila. Maging mahina sila. Maging emosyonal. Siguro karma na nila yan. Bakit kaya sila maging emosyonal? Karma nila. Baka may problema darating ba? Karma daw nila. Karma nila yan. Kapan challenge nila sa inyo, sa'yo. Napaka-foolish. Madami madaming ganyan, obserbahan ko. Kahit sa akin, madami nang atake ng mga ganyan. Foolish. Minsan ay pinapaklaude din pati ni Satanas yung isip ng mga yan. Lalo na hindi sila, parang wala yan kasi sila sense of right and wrong eh. Kaya foolish, hindi makatwira yung mga ginagawa nila. Parang wala silang sinusunod na walang takot sa Diyos. Wala silang sinusunod na rules. Like sa Biblia. Hindi sila sumusunod, parang napaka-unorthodox sila. At napaka-impulsive. And hindi din impulsive eh. Kundi talaga sila, foolish, no? Na wala silang sinusunod kung ano yung tama. Mali man kung mali, basta yun ang gusto nilang gawin. Na-enjoy nila. At dahil nainggit sila eh, nakaramdam sila ng inggit, ganun sila. Dahil nakaramdam sila ng inggit. Ganun. Kaya full, no? So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.